Okay, so at this point, Direkta, kuha muna tayo ng update mula ho dun sa The Hague. Nasa linya at nagbabalik si Ginoong Joel Vega. Pabati natin muli sa Bomb Radio Philippines. Magandang gabi po dito sa Pilipinas at magandang tanghali naman dyan po sa The Netherlands. Kumusta po kayo, Ginoong Joel Vega? Si Bombo Dennis Hamito po ito. Welcome to the program. Yeah. Good evening, Jancis. And also thank you for having me. Okay naman dito, marami pong Pilipino ang sumasbaybay sa itong hearing sa ICC. At sa ngayon po may breaks, alam niyo na may break. At marami pong nanonood dito sa organisasyong Duterte Panagutin na ako po ay kasama sa kanila. So napanood po namin yung unang bahagi noong hearing. Mm. Okay, pakikibalita lang ho kami ano, may mga rally-rally din ba na nagaganap po sa mga oras po na ito? Dahil kayo ay kabilang doon sa Duterte Panagutin na group. May activities ho ba diyan sa labas ng International Criminal Court and papaano ho ito tumatakbo knowing na medyo mahigpit din ang mga patakaran ho diyan? Papaano ho ang sistema? Oh, oo, merong rally kaninang umaga mula alas 7 ng 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Yun po ay ang meron pong tawag dito permiso mula sa pulisya ng The Hague. Ah, may higit po 100 katao na inorganisa ng migrante, bayan at Duterte Panagutin Network ang dumating at nag-assembly po doon sa harap ng ICC. Kasama po ang pamilya ng mga biktima ng EJ case at inilahad nila ang kanilang pag-asa na magkaroon ng hustisya sa darating na mga araw. Ah, Nagmarcha po mula sa isang hospital na malapit sa ICC hanggang dito sa ICC at dumating po after 30 minutes doon sa harap ng ICC. Sa nakita niyo pong video, meron pong dalang mga banners at mga slogans na umuudyok sa ICC na ituloy ang trial. Uh, Ayun ang udyok at ang ang pag-asa ng mga pamilya ng mga biktima. Ginong Bega, maitanong ko na rin ho, ano, dahil may mga Mhm. ganyang activities, ano ho ba yung weather condition ngayon dyan? Knowing na makaka-apekto ho ito, no? Kung babad sila dyan sa labas. Ano ho Mhm. ba panahon po dyan? Taglamig o nagtapos na yung panahon ho ng winter? Ano pong sitwasyon? Medyo hindi lumamig. 2 weeks ago, a week ago, mas malamig po. Bali, mga 1 degree, 2 degrees. Ngayon po ay naging 8, 9 degrees. Kaya medyo komportable kami. Pero kailangan pa rin po ng jacket kasi kung walang jacket ay malamig po. Hindi ko pala nasagot yung tanong mo tungkol sa seguridad. Meron pong alert ang pulisya ng Hague, ng The Hague, na nandoon po sila nakaabang, pero hindi po masyadong marami ang kapulisan. Hindi kagaya noong September last year. Ngayon po ay medyo isa lang o dalawa lang na pulisyang sasakyan ang nakita ko kanina. At very orderly naman ang pagmarcha doon sa ICC. So wala pong incidenting pangyayari. Nabalitaan ho kasi namin na yung mga pro-Duterte, meron din silang activities. And here comes yung inyong panig. Meron din po kayong mga kasamahan dyan na nagdala ng mga banner. Hindi naman ho ba nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng magkabilang panig dyan ho sa may harapan ng International Criminal Court? Hindi naman po, naiwasan din po kasi ah, ang aming usapin ay mula alas 7 hanggang alas 9 at yung pulisya ay pinayagan naman ang Duterte Group mula alas 9 hanggang alas 10 yata or alas 11. So hindi po wala pong direct na confrontation o paghaharap
kasi po ay magkaiba po yung oras na block nila. At kami po naman ay may instructions na magprotesta na matahimik na paraan. At wala pong nangyari sa umaga na ito, mabuti naman at walang nangyari. Mm. Ano ho ang plano ho ninyo diyan dahil mukhang sa susunod na araw meron pa uling continuation and 26 and 27 meron pa rin ho na bahagi ng confirmation of charges na proceedings diyan sa International Criminal Court. Ano ho ito? Diyan na magstay sa malapit ho sa bahagi ng The Hague o sasadyain lang ito the moment na may tutuloy na uli itong proceedings? At opo, marami pong aktibidades ang nakahanda sa susunod na mga araw. Bukas ay meron pong marcha uli at sa Miyerkules ay merong pagdiriwang noong selebrasyon ng People Power One at sa Huwebes meron pong misa at sa Biyernes meron pong yung closing na meron pong yung administrative or organizational na pagtitipon-tipon at sa Sabado ay yung pang-closing po na press conference. So punong-puno po ang schedule sa linggo na to at umaasa kami na dadami ang a-attend. Hindi lang po naka-attend yung ibang mga taga Netherlands for example kasi po ay may trabaho. Pero ang karamihan dito ay galing sa UK, sa Germany, sa Belgium, sa Italy at France. Sila po ay nakikituloy o nasa hotel sa mga kaibigan nila kaya dito lang sa The Hague. Kami po naman, kagaya ko na nakatira sa Netherlands, ay galing po kami sa iba't ibang syudad. So, yung iba sa Utrecht, sa Amsterdam, pumupunta lang kami dito sa araw na mismo at bumabalik din kami sa bahay namin mamayang gabi. Pero babalik din kami sa mga darating na araw, kagaya ng Miyerkules o Huwebes at Biyernes. Ano, dahil natunghayan natin pare-pareho yung unang bahagi nitong confirmation of charges proceedings, are you satisfied dun sa oras na binibigay sa magkabilang panig ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1, Ginoong Vega? Actually po, mas maigi po sana kung mas mahaba at mas malawak yung oras. Siguro pwede nilang i-adjust sa mga susunod na mga araw o linggo o buwan kung matutuloy sa trial mismo. Medyo nakakabitin nga po kasi 30 minutes lang. Pero ayun po ang binigay ng korte at alam naman nila yung kanilang mga proseso at siguro naman baka magkasya din yung sasabihin ng mga abogado at ng prosecution. Pero totoo po na medyo nakakabitin po yung maikli na paghahanda or oras na ibinigay. Pero sa ngayon po, sa nakita ko, personal na opinion ko po, okay naman sa akin ah, yung oras na ibinigay ngayong umaga. Finally, reaksyon na lang po ninyo dahil yung mismong presensya ni former President Rodrigo Duterte ay hindi ho nasilayan ngayon diyan. So kayo, anong masasabi ho ninyo dahil humiling ng pagliban, naglabas ho siya ng waiver and pinagbigyan naman ho ito ng pre-trial chamber 1. So kayo bilang observer diyan, ano ang inyong masasabi? Nakakatawa po kasi noong mga nakaraang taon, noong po siya ay presidente, ay napakatapang niya pong magsabi na siya po ay haharap sa ICC at actually sinabi niya pa na sabi nga ng prosecutor sisipain at haharapin. Pero ngayon po, siya po ay naduduwag at nawala dito. Pero po ang mga biktima, ang pamilya ng biktima ay lumakas ang loob at nagpunta pa dito at binastusan ang kanilang pagpunta dito. Kaya nakaka-disappoint po yung nangyari na hindi siya pumunta. At para sa akin po, personal na opinion ko po, kung siya po ay abogado yun po at kung inosente po siya, ay wala pong pagangamba o pagtatakot o pagduda
na harapin ang mga akusasyon. Kasi ito na po yung panahon na ipaliwanag niya kung ano ang kanyang punto vista sa magandang paraan at hindi po idadaan sa galit o sa disinformation. Kaya po nakakahinayang po at nakaka-disappoint na wala siya po dito. Actually po noong nag-rally, may mga sumisigaw sa aming grupo na yung kaduwagan ng kabilang kampo ay nakakadismaya po. With that, maraming salamat po at patuloy po kaming hingi ng mga update kung may mga development pa mula po dyan sa inyong panig unless meron ho kayong mensahe na gusto pang iparating. Oo, ang pagtitipon po namin dito ay hindi lang po sa EG case ng Duterte. Hanggang ngayon po, marami pa pong EG case sa gobyerno ng Pangulong Marcos. Nagpapatuloy pa rin po ang disappearances, ang pagkidnap ng mga political activists, mga estudyante, mga magsasaka. Kaya po ay ito po ay nakakangamba kasi po ay walang pagbabago kailanman sa panahon man ni Duterte o ni Marcos. Kaya kami po ay magbabantay at hindi po titigil sa pagbabantay kasi po ang EJ case ay hanggang ngayon ay nandito pa. Actually po sa according to Human Rights Watch, mahigit na po 800 ang biktima under the present administration. Salamat po sa oras na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines. Magandang araw po. Maraming salamat din po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin muli si Ginoong Joel Vega, isa ho sa mga kababayan ho natin na naninirahan na ho dun sa the Netherlands. Nabanggit niya nga ho na dyan na sila nakatira sa naturang bansa pero tutok pa rin ang kanilang atensyon dito ho sa mga development kaugnay ng kinakaharap ho na kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte.